Ngayong hapong ito, alam ko bawat isa po sa atin, we are so excited to hear the word of the Lord. Amen po ba? Meron din po akong tanong sa bawat isa na nandito. Ang araw na ito is very special bukod sa commitment natin at matatagpuan natin ang ating Panginoon. And this day, it is so very special also sa atin, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Bakit po? Dahil po dito. Parang malungkot na po kayo. Parang alam ko na ang naging resulta ng laban. Ano po? Alam niyo po, sabi nga po nila, talo daw po si Pacman, ang ating pambansang kamao. Ano po? Talagang ganon. Some win and some lose in this battle or in this boxing event. Pero alam niyo po, dito po sa laban na ito, this battle for greatness, ito pong dalawang boksingerong ito ay meron po silang ginawa. Sila po ay naghanda sa pakikipaglaban na ito. Ano po? Both of them, they have prepared, they have given their time, of course, sa mga practices na ginawa po nila. At bukod doon, they have given their effort na ma-enhance o sabihin po natin mag-level up sa kanilang mga skills when it comes into boxing. And also, they have given up their money and resources para po sa laban na ito for this battle for greatness. At ano pong common denominator ng dalawang fighter na ito? They gave their very best sa boxing event na ito. At ngayon din po sa bawat isa na nandito sa nakaranas po ng kabutihan at pagpapala ng Diyos, I believe that each one of us is a living testimony na meron pong ginawa ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? And for all the things that the Lord has done in our lives, now it's our turn to do our part. At ngayon pong hapong ito, hayaan niyo po sa ating pasasalamat sa ating Panginoon, sama-sama po tayo. And all of us here who had experienced the goodness and greatness of the Lord, all of us here, we are having this one desire to give our very best for the Lord. Amen po ba doon? To give our very best for the Lord. For this afternoon, I would like to bring you in 2 Timothy chapter 2, verse 15. And it says here, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Purihin po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Can we bow down and let's pray to our God? Heavenly Father, maraming salamat sa hapong ito. At tunay nga, Panginoon, sa bawat ginawa mo sa aming buhay, kami po ay magsisilbing buhay na patotoo na ikaw ang Diyos na naging tapat at mabuti sa amin. At ngayon, sa hapong ito, sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita, hayaan mo, Panginoon, turuan mo kami, minsan pa muli, upang maibigay po namin yung the best para sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Diyos, sa aming maliit na pamamaraan, nais ka naming pasalamatan sa hapong ito. Kaya, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Let your wisdom, let your anointing and your guidance be upon your people. And once again, God, use me to be a vessel of your word and a vessel of your blessing to your people. And once again, God, bless your people. Lord God and Heavenly Father, we commit everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ito pong binasa po natin, ito po yung panahon ni Paul and Timothy. At nung panahong ito, si Paul po ay nagsisilbing teacher or mentor. At sa panahong ito, si Timothy yung pong kanyang tinuturuan o yung kanyang pong student or mentee. And having this relationship, ito pong dalawang ito, they have one in common. They are both servants of God. At nung pong panahong ito, pinapaalalahanan po ni Paul na sa kanyang pananampalataya, sa kay Timothy, na sa pananampalataya at kaligtasan na kanyang tinanggap sa ating Panginoong Hesus, kailangan maging responsable po siya. At sa pamamaraan ng kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, it is one privilege na ibinigay ng Diyos sa kanya. At ito po, pinapaalalahanan po ni Paul si Timothy, bilang si Timothy po ay katuwang niya, being partners in sharing the love or the gospel of God during that time, sa isa pong lugar na tinatawag na Ephesus. Ito po ay isang lugar po na habang nagmimisyon si Paul, ay katuwang niya po dito, si Timothy. At sa pagkakataong ito, binibigyan niya ng isang magandang reminder po si Timothy yung panahong ito. And this reminder, kung bakit niya po ito nabanggit na ito, itong text na binabasa po natin ngayon, ay dahil po yung panahon nila, they have these insignificant details of life. Meron pong mga bagay na natutuon po ang kanilang atensyon o ang kanilang full focus or attention
when it comes sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos. So madaling sabi, when we say insignificant, this could be unimportant. Mga bagay na hindi mahalaga. Yung panahon nila na unti-unti na lumalayo po sila sa kanilang paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. And what are those? What are those insignificant or unimportant details of their life? First, it would be the quarreling about words. Kasi po yung panahong yon, there will be certain arguments. Sa kanilang pakikipag-usap, they are professing or they are saying na ito yung tama, ito yung dapat nating sundin. And some of them, they are misleading the people. This is one common problem during that time. Merong mga arguments. Lahat laging may debate. Laging ako ang magaling. At meron pong laging diskusyunan. At bukod doon, not only quarreling about words, they need to avoid godless chatter. Ano ba yung godless chatter? Ito po yung mga foolish discussion. Unti-unti, as they have this faith in the Lord, yung panahong yon, yung mga taga-Ephesus or Ephesians, they were, unti-unti, lumalayo po sila sa Panginoon. And because of this foolish discussion, hindi po nila namamalayan, na-adapt na po nila sa buhay nila at sa sistema nila. At bukod doon, there would be many false teaching. Marami pong mga maling katuruan yung panahong yon na talaga pong nagliligaw sa bawat nananampalataya sa Panginoon. Kaya po ngayon, ang main task ni Timothy, habang siya po ay tinuturuan ni Paul, he need to remind the people or the Ephesians na huwag masyadong maglaan ng panahon sa mga bagay na ito. Huwag masyadong ma-focus ang kanilang buhay upang hindi sila ma-misled o maligaw sa kanilang pananampalataya. At kung titingnan po natin kung bakit po nabanggit ni Paul kay Timothy ito, because in this verse, let me read it again. Balikan po natin. Do your best to present yourself to God with all the insignificant or unimportant details of life as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So ang kailangan po pala nilang gawin upang hindi sila maligaw sa kanilang pananampalataya, they need to do their best to present themselves to God. Paano nila ipepresent ang buhay nila when it comes into having that faith in the Lord? They must be an approved workman sa ating Panginoon. And I believe that you would also relate with this. Sa panahon din po natin, there will be certain issues or there will be certain problems in life that we are facing today. Na minsan po, unti-unti, lumalayo po tayo sa ating pananampalataya. And for us this afternoon, we are so blessed, bagamat yung iba sa inyo malungkot, dahil natalo po si Pacman. Naniniwala po ako sa hapong ito, sa salita ng Panginoon, bawat isa sa atin, we want to give our very best to be an approved workman or worker of the Lord. Amen po ba? Kapatid, gusto mo bang mapa-thumbs up mo ang Panginoon sa buhay mo ngayon? Pakitanong mo nga sa katabi mo yan, kapatid. Gusto mo bang mapa-thumbs up at mapa-approve ang Diyos sa buhay po natin? At ngayon pong ito, kaya po tayo nandito kasi tuturuan po tayo ng salita ng Diyos. Pwede ba palakpakan naman natin ang Panginoon? Okay, given, gusto mong ibigay yung the best mo sa ating Panginoon. What would be the requirements to be an approved worker of the Lord? Ano pong sabi niyong text natin? Do your best. Do your best to present yourself to God. So ngayon pong hapon ito, let me share to you an acronym, the word best. At ito po yung requirements in giving our very best for the Lord. To be an approved worker, first, we must be diligent. Be diligent. What does the word diligent means? Diligent means showing much care and great effort. Uulitin ko po. Ang diligent po pala, it means that you show much care and great effort. At yung pong panahon nila Paul and Timothy, they believe being a servant of God o bilang isang lingkod ng Diyos, ito po isang pribilehiyo. At dahil po dito, minsan pa ipinalala ng Diyos sa dalawang lingkod ng Panginoon, how they can become diligent in serving the Lord. Tingnan po natin. In 2 Timothy chapter 1 verse 6. For this reason, I remind you to fan into the flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. So isa po pala kung bakit dapat maging diligent o dapat nating pahalagahan ang pagiging isang buhay Kristiyano. Kasi katulad din po ni Paul and Timothy, nung pong
araw at yung panahon na sila ay nag-decide na tanggapin ng Diyos sa kanilang buhay, that's the time they have received something from the Lord. And that is through the power of the Holy Spirit, they have received a gift that came from the living God. Kaya po ngayon, kung tatanungin ko po kayo, bawat isa na nandito, bakit natin kailangan magpakita ng care at effort, at great effort sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Kasi bawat isa sa iyo na nandito, bawat isa na nandito ngayon, bawat isa po sa atin na kumilala at tumanggap sa ating Panginoon at nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, ikaw at ako ay binigyan ng regalo ng Panginoon. Amen po ba? We have received something from the Lord. We have received something from the Lord na kailangan po nating pahalagahan. Pero tanungin mo nga lang yung katabi mo, ulitin ko lang po, pakitanong lang, have you received that gift coming from the Lord? Ano pong sagot niya? Amen po ba? Next question. Na-discover mo na ba yung gift na yon na ibinigay ng Panginoon? There would be different kinds of gift that we could receive. No po? Kaya po sa atin, this gift of life, this gift of having this relationship with the Lord, it involves for us to be more diligent. Kailangan pahalagahan po natin. Alam niyo, pag nakikita ko ang salitang diligent, naalala ko po yung ako po ay nag-aaral pa. Every time that when I receive my report card, alam niyo po yon? Kayo ba excited yung nag-aaral kayo, natanggapin niyo yung report card niyo? Tingnan mo yung mga grades mo. Excited ba kayo? Ako, pag dumadating po yung panahon na yon, medyo nagdadalawang isip ako. Parang laging sa akin, pagkuhanan ng card, ayokong puntahan. Pero every time that I receive the report card, nakikita ko sa likod yung remarks ng teacher. At lalagay po yung remarks ng teacher ko. That I am a diligent student. Sabi ko, pambihira. Talaga bang diligent student ako? Pinapahalagahan ko ba yung aking pag-aaral at pinagsisikapan? Tayo po, gayon din. As we receive the gift coming from the Lord, you and I must be diligent. At alam nyo, the best example pala, pag ikaw pala ay nagpapahalaga doon sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin, wala pong iba, kundi ito po yung recent activity na ginawa po natin. At naniniwala po ako hanggang ngayon, meron pa tayong B&B fever. Tama po ba? Pag nagbukas ka ng Facebook, pag nag-open ka ng Facebook, karamihan, puro picture ng recent event po natin. At yan po ang bigger and better. At alam nyo, dahil po sa bawat isa na nandito, sa sama-sama nating suporta at pagiging diligent natin sa binigay na pagkakataon ng Panginoon sa atin, upang tayo bilang isang pamilya ay maglingkod sa Panginoon. Alam nyo po ba? Ito pong nangyaring event na ito sa SMX for 3 days, just a praise report. 7,500 delegates ang umaten sa gawaing ito at pinagpala ng Panginoon. So pag pala ikaw ay diligent, nagpahalaga sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin, meron pala tong rewards. Amen po ba? And for us, if we want to give our very best for the Lord today, you and I must be diligent. Kailangan pahalagahan po natin at pagsumikapan po natin ang ibinigay ng ating Panginoon. At tunay po, anuman po ang pangangailangan mo ngayon, katatagpuin ka at pagpapalain ka ng Diyos. Amen po ba doon? Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. And that would be the first requirement in how to give our very best for the Lord. Second, what would be the next requirement to be an approved worker of the Lord, to give our very best to the Lord? Letter E, that we must excel in everything we do. No, kailangan po pala, katulad din ni Paul and Timothy, they have excelled kung ano pong ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, yung panahon nila, they would be traveling into different places. And because of their sacrifice and their commitment to the Lord, ginawa po nila yon. At lahat po ng kanilang ginagawa, they see to it na merong pong excellence. By the way, what is the meaning of excellence? No po? Excel means that we need to level up for the Lord. Bakit po natin kailangan mag-level up sa ating Panginoon sa pananampalataya natin sa ating Diyos? It says here in 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God did not give us a spirit of timidity." Babasahin ko po ulit, medyo ipaparaphrase ko lang. For God did not give us a spirit of timidity. Ulitin ko po. For God did not give you and me a spirit of timidity. Timidity, baka hindi pa natin maintindihan.
Tinagalog ko lang, tamadity. Bakit po? Anong sabi po dyan? But the spirit of, can you read it with me? Teka lang po, parang wala naman po kayong ka-power. Ulitin po natin. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of, next, of. That means we receive something from the Lord. Hindi lang yung gift na ibinigay ng Diyos sa atin, but also He has given us an excellent spirit. Can you say the word with me? Excellent. Excellent. It will really manifest in us. No? Makikita po sa bawat buhay po natin. And having this excellent spirit, alam niyo po, kailangan po pala i-activate natin ito sa ating pagiging isang buhay Kristiyano. Alam niyo po, kami pong mag-asawa, bilang mga lingkod ng Panginoon, ito po yung desire ng puso namin. At least once a year, meron po kaming misyon na pupuntahan. Meron kaming isang misyon na sasamahan. At isa pong misyon na we're so blessed, of course, ay yung pong experience namin last year. And we have this privilege, bilang kami po ay mag-asawa, we went out into a mission. At yung mission na yon, kami po ay nagpunta sa Quirino and Aurora. Yun po yung parting norte ng Pilipinas. At sa pagpunta po namin doon, talaga naman, we are so blessed in that mission. Kasi bakit? Alam nyo, we really experience the favor of the Lord. Humakbang ka pa lamang po, having that desire to minister or to go out in a mission, talaga pong pinagpapala na po ng Panginoon. Alam nyo, during our stay doon po sa Quirino, Aurora, una po, ang pagkain na hinanda po sa amin, actually, nahihiya po kami. Dahil bilang isang misyonaryo, dapat lagi kang handa. You would expect the unexpected, Sanay kang humiga sa malamig na sahig, sanay ka na kumain na kahit anong pagkain, kahit gulay, ano man po yan. Kailangan lagi kang handa pag ikaw ay misyonaryo. Pero alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Kasi yung habang kami po ay nagmi-mission doon, I just want to thank the Lord and glorify the Lord, na yung pagpunta po namin doon, bukod sa isang magandang tulugan ang ibinigay po sa amin. Alam niyo po pa, would you believe? Kami po ay natutulog sa isang hotel ng ating isang kapatiran. For 1 week, we have stayed in the hotel. At bukod doon, araw-araw, iba-ibang putahe ang pagkain ang ibinibigay po sa amin. Yung una, meron pong nagkatay ng kambing, Alam niyo po yung kambing? Sabi nila, yun daw po yung tinatawag na welcome bing or goat taking kung tawagin, welcome, At bukod doon, second day, pinakain kami ng isang baboy, isang baboy na organic na alaga po nila. So grabe po ang pabor na naranasan po namin. At bukod doon, yung time na kami po ay nagmi-mission doon dahil mga bundok po yung aming pupuntahan, yung pong aming sasakyan na ginamit from Cavite going to that sa norte, hindi po possible na gamitin po namin. Alam nyo, dahil po sa favor ni Lord, binigyan kami ng isang magandang opportunity, at pinahiram po kami ng mga sasakyan. Ayan, kita nyo ba yung nasa taas na naka-thumbs up pa? Piling may-ari, po? And because of that, we really experience the favor of the Lord. And for me, being a driver, isa pong experience sa akin na first time, yung pag-drive po ng isang pickup, na tinatawag na 4-wheel drive o 4WD. Ano ba yung 4-wheel drive? Yung po yung gumagana yung 4 na gulong sa isang sasakyan. Kasi normally ang sasakyan, front wheel lang po yan, 2 gulong lang ang gumagana. Pero ito, pag 4-wheel drive, pag yan ay mapaputik ka man o sabihin po natin, terrain o hindi magandang kalsada, pag ginamit nyo po yung 4-wheel drive, makakaaon po tayo. And I tell you, first time ko po na-experience yan. At para po ma-activate mo yan, kailangan mo pong i-activate yung knob o po yung cambio para mag-shift siya into a 4-wheel drive experience. And true enough po, nakatulong po ito sa amin. Hindi kami nahirapan. What is my point? If we have that excellent spirit today, bilang mga Kristiyano, ang aking tanong, talaga po bang pinapagamit natin ang buhay natin sa ating Panginoon? Talaga ba ang buhay na ito, we are ready to give our very best for the Lord? O marami ka pang hesitation, o marami ka pang reasons in life? Mga kapatid, for us, we need to really activate yung pong excellent spirit na yan. Alam nyo, may mga bagay po pala na umahadlang para ma-activate natin yung excellent spirit na yan. At isa po dyan, yung ating mga kasalanan sa ating Panginoon. Yung bawat pagkakamali na nagawa po natin sa ating Panginoon. I just remembered one story in the Bible and it's the life of Joshua. Remember niyo po ba ang buhay ni Joshua, mga kapatid?
yung sila po ay tatawid na sa Jordan River. They were ready to cross the Jordan River. Sinabi po ng Panginoon, sasamahan ko kayo, huwag kayong matakot, for I am with you, and you will cross the Jordan River. And during that time, for 3 days, binigyan sila ng instruction ng Panginoon. And what is that instruction? It says here in Joshua chapter 3, verse 5, then Joshua told the people, purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. Ito po ang instruction ng Panginoon. For us to activate that excellent spirit we have for the Lord, if we want to give our very best for the Lord, purify means asking God's forgiveness for our sins. At ngayon po, we have this privilege. No po, may pagkakataon po tayo ngayon that we can examine yung pong ating buong pagkatao. Kaya po pala hindi natin na ma-maximize yung excellent spirit para magbigay tayo ng the best na paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi ang kasalanan po pala natin ay umahad lang dito. Kaya po sa hapong ito, as we partake the holy elements or the Holy Communion, I pray na tayo po ay magiging totoo sa harap ng Panginoon. At hayaan po natin, lahat man ng kasalanan na nagawa natin sa ating Panginoon, maging sa ating pag-isip, sa ating mga maling nasabi at sa ating mga maling nagawa, ay mahingi po natin ng tawad sa ating Panginoon. At tunay po, pag ginawa po natin yan, hindi lamang kapatawaran ng Diyos ang ating tatanggapin, kundi kasunod po dyan, yung pabor at pagpapala ng Panginoon sa bawat buhay natin. Amen po ba doon? Sige po, purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah. So we must excel in everything we do. Huwag ho nating hayaan na lumipas ang panahon, na maging passive lang tayo sa buhay na ito. Kailangan we need to activate that excellent spirit we have to the Lord. Pakitanong mo sa katabi mo, gusto mo bang maging approved worker sa ating Panginoon? Let us continue. Another, we need to give our best for the Lord to be an approved worker. Letter S, we must share God's love to others. Kailangan ibahagi po natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Ano po? Lalo na po sa hindi nakakilala sa ating Panginoon. During the time of Paul and Timothy, they have this partnership. Gaya po na nabanggit ko kanina. Sila po ay partners in sharing the love of God to the people of Ephesus or the Ephesians. At hindi lang po yun, sa iba't ibang lugar, sila po ay magkasama. Because it says here in 2 Timothy chapter 1, verse 8, so do not be ashamed to testify about the Lord. Are you ashamed to testify about the love of God to the other people? Ang sabi po dito, you should not be ashamed to testify about our Lord or ashamed of me, His prisoner, but join with me in suffering for the gospel by the power of God, verse 9, who has saved us and has called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His, can you read it with me? Of His own purpose and grace. Dahil po sa layunin ng Diyos sa bawat buhay po natin. At dahil po sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang mayamang biyaya na ipinaranas sa atin, nagkaroon tayo ng bagong buhay sa ating Panginoon. And having this, it means, we must share the love of God to others. Kailangan ibahagi po natin yung pag-ibig na ito sa ibang tao. At hayaan niyo po na ituloy ko yung kwento ko tungkol po dun sa misyon na aming pong napuntahan. Alam niyo po, sa misyong yon, we have a chance or we have a privilege na makapagministeryo sa isang tribal community. At ito po yung aming mga bagong kaibigan. Ayan po yung wife ko, on the other side. Sila po yung mga bago naming kaibigan. Sila po yung aming mga nakilala. Sila po ang mga AGTA or AITAS community. Alam nyo, itong mga taong ito na ating pinag-missionan yung panahong yon, sila po yung mga tao na, una, hindi po sila marunong magtagalog, hindi po sila sanay na may kausap. Alam nyo, pag may dumadating nga pong mga sasakyan, itong mga AGTA community na to or AITA community na to, lumalayo po sila. Lumalayo po sila. Takot po sila. At hindi po sila ganun ka-sociable, sasabihin po natin. At yung time na yon, sinabihan po ko yung aming team leader, sabi niya, Pastor Gary, total first time mo na makapag-mission sa tribal community. Mamaya, pagkatapos ng praise and worship, in every mission kasi merong praise and worship
At pagkatapos nun, magcha-challenge ka sa kanila upang tumanggap sa Panginoon. Alam nyo, nagtanong po ako sa aking sarili at nagtanong ako sa Panginoon, so paano ako makikipag-usap dito? Unang-una, hindi sila sanay makipag-usap sa Tagalog. Pangalawa, kung i-Englishin ko sila, baka lalong hindi nila ako maintindihan. Pero when I pray to the Lord, no, I remembered na sabi ng Panginoon, just share the love of God and I will do the rest. Alam nyo, napakabuti po ng Panginoon. As we started yung pong praise and worship, no po, habang ako po ay nakikipag-usap sa kanila, alam nyo, ramdam na ramdam namin kumilos po ang ating Panginoon. Bakit? Kasi po yung time na yon, as we praise and worship sa ating Panginoon, habang kumakanta po kami, alam nyo, they are raising their hands to the Lord. Alam nyo po yung kantang, sumigaw sa galak. Di ba alam nyo po yung meron pong action nga? Subukan nga natin. Sumigaw! Ako, wala talagang ka-power. Ulitin ko ha. Ulitin natin. Mas malakas pa yung sigaw nila kaysa sa inyo. Sumigaw! Sa galak! Ganyan. Ganyan sila ka-responsive. Habang kami ay nag-praise and worship. At alam nyo, bukod doon, habang yung ako po ay nagsasalita ng Tagalog. Plainly Tagalog. Alam nyo, nakikinig sila at very attentive po sila. Gaya po nyo ngayon, nakatingin kayo sa akin. Very attentive sila at nakikinig. At nakita ko po ang pagkilos ng Diyos. Kasi bawat patak ng luha nila, higit sa lahat, naramdaman po nila na sila ay mahal na mahal ng ating Panginoon. My dear brothers and sisters, if we want to give our very best for the Lord, you need to share the love of God. You need just to share the love of God. Tayuan mo lang at ibahagi mo ang pag-ibig ng Diyos sa mga nangangailangan. Huwag na po tayong lumayo marahil sa mahal mo sa buhay, sa iyong tahanan, o marahil sa iyong mga katrabaho, o di kaya sa iyong mga kaskwela, o sa iyong mga kaibigan, or kapitbahay. Share the love of God to others. Alam niyo, napaka-importante po nito in sharing the love of God to others. Kasi pag tayo ay tumayo at ibinahagi po natin ang pag-ibig ng Diyos, I tell you, gagamitin ng Panginoon ang bawat buhay natin upang maging daluyan ng hindi lamang ng kanyang pagpapala at pagmamahal, kundi marami pa ang maliligtas sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Hallelujah! Praise the Lord! So another requirement, we need to share the love of God to others. Importante po yun. Ano po? And lastly, what would be another requirement for us to be an approved worker and to give our very best for the Lord? Letter T, now is the time to give. Ngayon po yung panahon that we should give our very best for the Lord. At gaya po ng nakwento ko kanina, and I would like to end this message of the Lord in this story. No po. Gaya na nakwento ko sa inyo kanina, kami pong mag-asawa, we go out in a mission. Nung mission na ito. At syempre, meron po kaming 2 anak, no po. At bilang mga magulang, isang linggo na mawala ka na hindi mo kasamang yung mga anak, syempre mag-iisip ka. Yung safety nila, ano kaya yung kakainin nila, no po. But before we leave yung pong bahay namin, we have prayed together. Nag-pray kami. 2 po yung aking anak, aking may bahay. And we pray for the Lord na, Panginoon, ingatan niyo pong bawat isa. Put a hedge of your protection upon me and my family as we go out in this mission. At alam nyo, yung pong after po, no, nung aming mission dun sa Agta o sa Aitas, na very blessed po ako, of course, no, kasama yung aking wife, and of course with the team, dahil marami pong nakakilala sa Panginoon. Yung time pala na yun na kami po ay nandoon sa bundok, wala pong signal kasi. Hindi ko po alam kung mahina po yung globe dun sa bundok na yon, yung cell site. Pero wala pong signal. At sabi po yung aking panganay na anak, no, habang sila po ay papasok sa eskwelahan yung araw na yon, magkasama po sila. Yung panganay ko kasi po, pupunta po siya ng Pamanila. So maghihiwalay po sila dito sa kanto ng Marilag. At yung pong aking bunso, high school pa po siya yun, tatawid lamang po siya at yan na po yung school niya. At sa kanilang paghihiwalay, no po, madaling sabi, they go on in their parted ways. No po. At yung habang po yung ito pong aking bunsong na anak na si Amy, no po, she was also in the dance ministry, no po. Habang siya po ay patawid dun sa kanto, sa Marilag, nakago po yung stoplight.
Nakago po yung stoplight, ano po. At sa kanilang pag-aantay na, siyempre mag-stop yun bago sila tumuwid, may mga kasama siya sa likod. Magulang, mga estudyante. Ang sabi po niyong traffic enforcer, halika na, wala namang sasakyan. Clear naman. Tawid na kayo, tawid na kayo. Di siyempre po, itong aking anak, masunurin. So, habang pagtawid niya, sabi ng traffic enforcer, kahit go, tawid ka na. Tumawid naman po yung aking anak. At pagdating po dun sa gitna, nakita na lamang niya at narinig na lamang niya, kinikwento po sa akin, ng aking bunsong anak. Yung mabilis na pagdating ng isang malaking bus. At ilang saglit lang nakita niya, alam niyo po yung nabigla ka. Wala siyang nagawa, kundi tingnan yung pagrating na napakabilis na malaking bus. At maririnig na lamang niya, yung ingit ng preno, alam niyo po yun. Yung skid, yung gulong. At bigla na lang po tumambag sa kanyang harapan. At halos, sabi nga po yung magulang nakasunod sa likod niya. Sabi niya, Pastor, gabuhok na lang. Gapraso na lang. Masasagasaan ng iyong anak. At alam niyo, kinikwento yung anak ko sa akin. At ako bilang isang magulang, yung panahong yun, sabi niyong anak ko, Daddy, nanghina yung aking tuhod. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Para bang yung pakiramdam na gusto mong sumigaw, gusto mong humingi ng tulong sa iyong ama o sa iyong nanay. Pero yung panahon yun, wala po kami. And totohanan, yung narinig ko po yung balitang yun nasa cellphone, nakikinig po ako. Ako po at ang aking may bahay, all of a sudden, bumagsak po kami. No? Actually, to tell you honestly, napaluhod po kami mag-asawa. Sabi ko, paano kaya kung pag-uwi namin, sa aming tahanan, dadatnan po namin ang aming anak na isang malamig na bangkay. Paano kaya pag uwi ko sa aming bahay, puro bulaklak at madaming ilaw at kandila ang aking dadatnan? At siyempre po bilang isang ama, bilang isang magulang, napakasakit na pangyayari po sa akin yun. Sabi ko sa misis ko, nawala talaga ako sa wisyo yung time na yun, after the mission. Nawala ako sa ulirat ng aking pag-iisip. Ano po? And I have asked the Lord. Ito nga po yun eh. And I already asked confession to the Lord na, Lord, bakit? Naglilingkod naman ako sa iyo eh. Ibinigay ko naman yung buong buhay ko sa iyo sa paglilingkod sa iyo. At alam ko, binigay ko na yung the best ko. Kasi I have made sacrifices for you. At maling-mali po yun, yung aking ginawang yun. At hiningi ko po ng tawad sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang sinabi ng Panginoon sa akin, bakit, Gary? Meron bang nangyari sa anak mo? Bakit? Nasagasaan bang anak mo? Bakit? Hindi ko ba dinig ang panalangin mo na ikaw ay nanalangin na proteksyonan ko ang iyong pamilya at ang iyong sarili? At tunay po, ipinaranas po yun ng Panginoon sa akin. Hallelujah. Kaya po ako nakakatayo sa inyong harapan ngayon. Dahil alam ko, pag tayo nagbigay ng the best sa ating Panginoon, tunay po, we cannot really outgive our God. Amen po ba? Hindi natin mahihigitan ang pagbibigay ng Diyos sa ating buhay. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po, ngayon sa hapong ito, as we do and partake the holy elements and the Holy Communion, hayaan po natin, let us give our very best to present ourselves to God. And just like in this word, that is why I am suffering as I am, yet I am not ashamed, because I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him for that day. And because of that, as we give ourselves our very best to the Lord, remember, be diligent, no po? Pahalagahan po natin ang binigay ng Diyos sa atin. And we will be rewarded. Excel in everything you do. Activate that excellent spirit. Ask God for forgiveness. We can ask God for forgiveness today. And share the love of God to others. And now is the time to give to our God. Can we bow down our heads and let us pray to the Lord? Can I call on the leaders of the church? Hallelujah.